Petting vloggers ulit po. Kaya nga, ano Ma'am, sinabi mo? ma'am, kapag nagkasundo ang pamahalaan sa NDF para sa panibagong pesto, agree po ba kayo dito? Sa panibagong Pesto. stock. Sa NDF po. Oo, pinagtatakaan ko nga kung saan sila magpipisto at halos wala nang natitira. Ang United Front na lamang. Yung doon sa lugar ng nanay ko, sa Samar, may United Front pagkapraso at may mga kalat-kalat ng mga NPA. Pwede siguro kausapin, higit sa lahat, alukan ng hanap buhay at pagbabalik loob sa ating pamahalaan. Dahil alam natin may 1,000 sa kanila na hindi makahanap ng trabaho dahil nasa record nga nila yung iba't ibang krimen, iba't ibang mga paratang. Kaya ito nga, yung ceasefire para sa Pasko, tradisyonal na at dapat kilalanin din. Alam naman natin yan. Sa BARM, isa pang problema. Kaya kinakailangan siguro tratuhin rin ng maigi para magkaintindihan. Hanggang ngayon, ang iba't ibang mga pinagkasundoan sa BARM ay hindi pa na isa sa tupad. Kaya kailangan sa lalong madaling panahon, gawan natin ang paraan para mabalik loob ang mga dating MI, MNLF, BFF at kung sino-sino pa ay mabalik na sa ating lipunan. Okay. Good morning po. Bintang TV po from Bintang City. May mga panawagan po na kiluhan ng bentahan ng itlog at kiluhan? bentahan po ng itlog. Pabor po ba kayo? Well, depende yan sa mga nagbebenta, yung mga egg producers natin. Matagal na nilang tinututunan to dahil ang mabebenta lamang yung malalaki, syempre, kasi kiluhan na. Kawawa naman yung maliliit. Samantalang alam naman natin na sa Batangas, halimbawa, kung saan nanggagaling ang halos lahat ng itlog dito sa Maynila, talagang nagtaasa na ang presyo ng pagkain ng mga manok. Nagka-problema pa sa avian flu, kaya nagtal na naman ng sangkatutak ng manok noon. At talagang hirap din ang ating egg producers, kaya nagmahalan, pati itlog, pambihirang buhay ito. Kaya ito nga, isipin natin kung anong maganda. Pero ang sabi naman ng egg producers, kung may maayos na pamamaraan, bukas naman sila sa kiluhan. Dahil dati, ginagawa namin yan sa bawang sa Ilocos, na yung maliit na bawang, yung mga bubot, iba ang presyo doon sa class A. So, baka pwedeng gano'n, i-categorize. Kaya nakakalito yan. At baka lumaganap rin ng dayaan dyan. Follow-up question na lang po, ma'am. Nagsimula na raw po ang po sa Cebu ang bentahan po ng 20 pesos per kilo ng bigas. Ano po masasabi nila? Di mabuti naman, pero ang kinatatakutan ko, aasahan yan ng tao, pagpaplanuhan ng ating mga may bahay, hindi naman masusustento yan ng makatagal na panahon. Kasi subsidized yan. Ang mahalaga, hindi yung subsidized. Ang mahalaga, pero sa ngayon, sa Pasko, why not, ano? Magandang regalo yan sa ating lahat. Kaya lang, ang hulot-dulo niyan, ang tunay na solusyon, pagtibayin at palakasin ang ating mga magsasaka. Alam naman natin yan ang talagang solusyon. Make the Filipino farmers competitive and strong. Yan lang naman ang tunay na solusyon. Yung subsidy, pansamantala lang yan, habang may pera. Pero, hindi naman na napakayaman ng ating budget ngayon. Hirap na hirap nga kami sa Senate dahil ang pinakamahirap, gumawa ng budget para sa 2024 kapag alam naman natin kapos ang budget. Okay? Good morning, Senator. Cecil Eagle Vlogs from PBA. Itataas mo ng panadero next month ang presyo ng pastries. Pero yung pastries, tinapay po. Pero yung Pinoy Tasty at Pandesal, nakapako o di nagagalaw, ano pang sa inyo po? Hindi ko masyadong alam ang issue. Pasensya. Hindi ko masyadong naintindihan. It's okay. Let's proceed. Baka may ibang tanong. Yes. Yes, ma'am, sa GMA Pasensya. Pag naintindihan ko, sasagutin ko ang alam ko. GMA Yes Integrated po. News, ma'am. Regarding lang, ma'am, dun sa statement ni Speaker Romualdez Ano ba na sinabi? magkakaroon ng tamang panahon regarding ICC, ma'am. ICC, yan. Magkakaroon ng tamang panahon para sa hearing kung saan lalabas ang arguments ng mga kongresista, yung pabor at hindi Okay. sa pagpasok sa ating package.
may interparliamentary courtesy, no? Interchamber courtesy. Ibig sabihin, syempre, malaya at dapat lamang gawin ang Kongreso ang nais nila. Pero kami sa Senado ay naniniwala na talagang walang kinalaman ng ICC sa Pilipinas. Sa amin, may naghain ng isang resolusyon at inaabangan ko kung kanino ma-i-refer. At i-hearing namin, pero hindi katulad nila, siguro para sa akin kasi hindi naman masyadong priority yan. Mas prioridad yung kumakalam na tiyan, yung talagang tumatama sa bituka, yung talagang paghahanda sa Pasko na hindi dapat Paskong tuyo, kundi Paskong busog ang buong pamilya. Sana doon na lang tayo tumutok. Yes, ma'am. Saka po, yung dinner daw with President Bongbong Marcos sa Ang alin? dinner with Kagabi. yes, ma'am. Oo, chikahan lang yun. Ang inapi-api doon si Senator Gatchalian. Yun lang. That's all. Thank you. Wala, nagkabiruan lang kung kailan pa magpapakasal. Naiinip na kami. Kahit mabait si Bianca at nagtitiis kami, inip na inip na. Thank you, ma'am. Ayun. So, maraming salamat. Nagkaroon nga ng ICC resolution dyan sa Senate. Di ko alam kung kanino i-refer. Pero tulad nga nung sinabi ko, ang damdamin ng mga senador, unahin muna yung budget kasi naghihintay ang tao. Katulad ng mga kabataan dito, naghihintay kahit mainit, kahit na-late yung DSWD, tsatsagain nila yan kasi kailangan talaga nila yung 5,000 pisong educational assistance. Doon muna tayo tumutok, doon sa mahalaga. Yung mga eskwelahan natin, maswerte nga yung QCU, kahit papano yung Unipass dumarating kahit huli na. Ayun. Pero yung mga eskwelahan, nakilala ko sa Jensen, yung mga nasa Cebu, hindi umaabot ang kanilang Unipass. Kaya hirap din yung mga eskwela. Marami talagang problema sa ating bansa. Nagre-recover pa tayo. Hindi pa tayo todo bangon mula sa COVID. Ang mga negosyo, naghihikahos pa. Yung iba, marami pa rin serado at hindi na makapagbukas. Kaya siguro yun ang tutukan natin yung mas mahalaga. Thank you po. Thank you. Okay na? Yes, po. Okay po. Salamat. Tatambay muna ako dito, eh. Picture tayo na lang, sir. Picture na lang. Ay, oo nga, yung mga Picture na lang. ano tataas yung pastry? Yung tasty daw. Yung tasty at pandesal, hindi tataas. Pero yung